Isang mapagpalang araw sa inyo mga listeners at sa nagmamay-ari ng platapormang ito na si Miss K. Ilang araw ko ring pinag-isipan kung ibabahagi ko nga ba ang kwento kong ito na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Nang mahuli ko ang aking misis at ang kumpare kong si Ralph sa sarili naming kwartong mag-asawa. Hindi ko lubos akalain na sa halos ilang taon naming pagsasama ni Mrs. ay magagawa niya sa akin ang ganong klaseng bagay. Ang pagtaksilan ako at sa mismong kaibigan ko pa. Ang taong tumulong sa akin nang mawalan ako ng trabaho ay siya naman palang sisira sa buhay naming mag-asawa. Isang bagay ang natutunan ko ng mga oras na yon. Na kahit pala ibigay mo ang lahat sa isang tao, ay wala pa ring kwenta kung hindi ito makukontento. Bago kong bisahan ang aking istorya, ay nais ko munang magpakilala, Miss K. Ako nga po pala si Chris. Hindi ko tunay na pangalan. Tubong Cavite at dito na rin nakahanap ng asawa. Ang pangalan niya ay Amelia. Maganda at sexy, kung kaya't agad kong natipuhan. Nakilala ko siya noon sa isang factory at pareho kaming nagtatrabaho roon hanggang sa niligawan ko siya at sinagot naman niya ako. Ilang taon din ang nakalipas nang mapagpasyahan naming bumuo ng sarili naming pamilya. Kasal kami ni Amelia. Talagang nag-ipon ako noon para maikasal kaming dalawa kahit na sa West lamang. Nangako kasi ako sa kanya na pakakasalan ko siya at iyon ang pangarap naming dalawa. Mahal na mahal ko si Amelia, kung kaya't ayoko talaga na nahihirapan siya. Simula noong naging mag-asawa kaming dalawa, ay pinatigil ko na rin siyang magtrabaho. Sa isip ko kasi maganda kung nasa bahay na lamang siya. Dahil kapag nagkaanak kami, ay doon din naman ang punta nun. Ako ang magtatrabaho upang may makain kami sa pang-araw-araw, samantalang siya ang mag-aalaga sa aming mga magiging anak. Nasa 30 anyos na si Amelia, habang ako naman ay 33 sa kasalukuyan. Hindi naman malayo ang agwat naming dalawa, kung kaya't nagkakaintindihan kami bilang mag-asawa. Ilang taon na rin kaming kasal, ngunit hindi pa kami nabibiyayaan ng supling. Sabi naman sa akin ng aking asawa ay okay lang naman dahil nasusulit din namin ang isa't isa, lalo na tuwing gabi, bagay na sinang-ayunan ko. Masipag si Amelia at natutugunan nito ang lahat ng pangangailangan ko bilang lalaki. Wala na akong masasabi pa, lalo na sa pag-aalaga niya sa akin. Lahat ng nais ko ay talagang sinusunod niya, kaya nga mas nagustuhan ko pa siya lalo. Hanggang sa isang araw, ay nagbawas ng tauhan ang pinagtatrabahuhan kong factory, kung kaya't sobrang namroblema ako noon. Kukonti pa lamang ang naiipon sa savings naming mag-asawa, kung kaya't hindi pa iyon sapat upang magnegosyo. Ang balak kasi namin ni Mrs. ay kapag may sapat na kaming puhunan, ay magpapagawa kami ng talyer at iyon na ang pagkukunan namin ng hanap buhay. Kumuha rin kasi ako ng TESDA Automotive kung kaya't mayroon akong sapat na kaalaman tungkol sa mga sasakyan, kung paano ito ayusin at kumpunihin. Ang lupit lang talaga ng buhay dahil nawalan ako ng trabaho. Ang pinagkukunan namin ng kabuhayan ni Amelia. Ang sakit para sa akin, dahil back to zero na naman. Siyempre ang konting naipon ay magagamit ko na naman sa paghahanap ng trabaho. Paano kaming dalawa? Talagang namroblema ako noon kung kaya't napagpasyahan kong pumunta sa isang maliit na inuman sa aming bayan upang makapag-isip-isip. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin kay Amelia na wala na akong trabaho at magsisimula na naman kami sa zero.
Akala ko pa naman ay magiging regular na ako. Ngunit hindi ako malapit sa management. Kung kaya't isa ko sa tauhang nasali sa mawawala ng trabaho. Masakit para sa akin ito dahil alam ko sa sarili ko na kung nagtatrabaho pa sana si Mrs. sa factory na iyon, ay baka maihirit pa sa management na ako na lamang ang manatili at siya na lang ang aalis. Yan kasi ang nangyari sa kaibigan niyang si Maria at asawa nitong si Jojo. At dahil mag-asawa sila, ay ang isa ang nanatili at ang isa naman ay nawalan. Sa gitna ng kawalan ko, ay may isang anghel na dumating, Miss Kay. Si Ralph, ang kumpare ko. Kababata ko at kasangga sa lahat ng bagay. Nagkita kami sa hindi inaasahang lugar at iyon pa'y sa club kung saan ako naglasing upang takasan muna ang realidad ng buhay. Ilang minuto rin siguro akong nasa loob ng isang maliit na club nang makita ko ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa isang table. May mga kasama itong kalalakihan at kababaihang nagtatawanan. Pinaningkitan ko ito at nanlalaki ang mga mata dahil sa sobrang gulat nang makita ko siya. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon ay nakita naman niya akong miserable at sa halip na pagkatawanan o pagtawanan dahil kwento kong nawalan ako ng trabaho ay inalok niya ako ng isang trabaho sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Supervisor siya roon at kailangan nila ng isang empleyado dahil daw nag-resign ang isa sa tauhan nila. Tinapik ni Ralph ang aking braso at nginitian ako. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon pare, pero huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Akong bahala sa'yo. Alam mo naman kung gaano ka kalakas sa akin, di ba? Kayang-kaya kitang maipasok doon. Alam ko namang masipag ka, kung kaya't ikaw na lang ang kukunin ko. Basta't huwag mo ko ipapahiya ah. Simulan mo na agad bukas kung kaya mo, akong bahala. Si Ralph ay kababata ko. At sobrang close kami noon na para bang kapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Minsan ay nakakausap ko siya sa chat pero hanggang doon na lamang dahil sobrang busy na rin naming dalawa. Sa pagkakaalam ko ay binata pa ito hanggang ngayon. Ngunit hindi ko lang alam kung may girlfriend na. Hindi kasi ito mahilig mag-post sa Facebook katulad ko. Nang marinig ko ang sinabi niya ay nanlalaki ang aking mga mata. Hindi kasi ako makareact kaagad dahil sa sayang nararamdaman. Bibigyan ng Luffy na damit. Mabuti na lang at hindi pa rin talaga ako pinababayaan ng Diyos. Nariyan pa rin siya at nagbigay tulong sa akin. Subalit, hindi ko naman akalain, Miss Kay, na ang pagtulong na ginawa sa akin ni paring Ralph ay may kapalit pala. Kapalit ng misis ko. Salamat pare, sobrang salamat talaga. Hindi na ako problema sa pang-araw-araw naming gastusin ng misis ko. Sabi ko kung kaya't napahalakhak siya. May asawa ka na pala pare? May anak na kayo? Hindi mo man lang sinabi sa akin ah. Tanong ni Ralph kung kaya't umiling ako. Wala pa pare, pero kasal na kami ni Amelia. Huwag kang mag-alala pare, kapag may oras ay ipapakilala ko siya sa'yo. Sabi ko kaya napatango ito at uminom na rin. Ilang oras din kami nag-inuman, hanggang sa umuwi na rin ako ng bahay. Lasing na lasing ako noon, kaya't hinatid na lamang ako ng aking kumpare dahil may sasakyan to. Sa sobrang kalasingan ay hindi ko na rin alam ang nangyari. Basta't ang naaalala ko ay pinagtulungan ako ni Mrs. at ni Ralph na dalhin sa loob ng bahay at higa sa may sofa. Kinabukasan, wala na sa aking tabi ang aking asawa. Nang makalabas ako sa aming kwarto ay nakita ko siyang nagluluto ng almusal. Niyakap ko siya ng migpit at balak na sabihin na natanggal ako sa trabaho. Tumikim ako at saka nagsalita. Han, gusto ko sanang sabihin sa'yo na hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko
Nang humarap si Mrs. sa akin at nginitian ako ng matamis. Alam ko na. Sinabi na sa akin ni Maria at nakwento na rin sa akin ng kumpare mong si Ralph kagabi na nagkita raw kayo at naikwento mo nga sa kanyang nawalan ka ng trabaho. Ano ka ba naman, Han? Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako magagalit eh. Pero mabuti na lang din at nakita mo sa klabang kaibigan mo, no? Eh di wala ka ng problema niyan. Siya nga pala, maaga akong nagising at pinagdahandaan ka ng almusal. Habilin nga pala ng kumpare mo na kahit bukas ka na lang daw pumasok dahil alam niyang may hangover ka ngayon. Nang sabihin yun ni Mrs., ay para bang natunaw ang kanyang puso. Hindi niya talaga akalain na sa ilang taong nakalipas ay napakabait pa rin ni Ralph sa kanya. Napakabuti ng kaibigan mo, Han. Akalain mo yun, ilang taon kayong hindi nagkita pero tinulungan ka pa rin niya. Bihira na lang ang kaibigan ganyan. Nakangiting sabi ni Mrs. habang pinaghahain niya ako ng almusal. Sobrang laki ng pasasalamat ko noon kay Ralph, Miss Kay. Dahil binigyan niya ako ng trabaho sa kumpanyang pinagtatrabuhan niya. Sigurado, malaki-laki sahod ko rin, Han. Mapapatayo na natin yung pangarap nating talyer. Sagot ko naman sa aking asawa at umupo na rin sa pagkainan upang kumain. Kita ko ang mabilis na emosyong dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit pinagsawalang bahala ko na lamang yun at baka namamalikmata lamang ako. Nang ibalik ko kasi ang tingin sa akin ng asawa ko, ay nakangiti naman ito sa akin. Lumipas ang ilang buwan ay napapadalas ang pagpunta at pag-inom ni Ralph sa aming bahay. Minsan nga ay naaalibadbara na rin ako sa kanya dahil minsan na nga lang kaming maglabing-labing ng aking misis ay hindi pa matuloy-tuloy dahil kung hindi ako pagod ay lasing naman ako. Nahihiya naman akong tumanggi dahil malaki ang utang na loob ko kay Ralph. Ang hina ko pa naman pagdating sa alak. Ilang bote lang ay nalalasing na ako. Isang araw. Hapon nun. Kaka-out ko lang kaya't umuwi na ako agad sa bahay dahil birthday ko kaya't excited na excited ako. Maghahanda raw si Mrs. ng paborito kong mga putahe. Maya-maya lang, biglang dumating ang kaibigan kong si Ralph. Dala-dala ang isang case ng beer. Agad naman niya akong binati. Sa katunayan, hindi ko in-expect na maaalala niya pa rin ang birthday ko. Malihim pa naman akong tao dahil ayokong gumastos at magpakain sa birthday ko, lalong-lalo na't nag-iipon kami ni Amelia. O pare, naparito ka. Bati ko sa kanya habang sinasalubong siya. Tumawa ng mahina si Ralph. Pare, hindi ako magpapahuli sa inuman, lalo na't birthday ng kumpare ko. Sagot niya, sabay tingin sa paligid. Nagsimula kaming mag-inuman at magkwentuhan. Sanay na rin naman si Amelia na narito ang aking kaibigan kung kaya't minsan ay nakikipagsabayan nito sa amin. Wala naman akong problema roon dahil isa na rin kaibigan ni Amelia si Ralph. Subalit habang tumatagal, napapansin kong may kakaiba kay kumpare. Ang mga tinginan niya sa misis ko ay parang kakaiba. Hindi ko maipaliwanag kung ano yun, ngunit talagang tinititigan ko ang mukha niya. Para ba kasing may ibang kahulugan ang mga titig nito sa aking asawa. Parang sobrang lagkit na hindi ko maintindihan. Pero napailing na lamang ako dahil baka sa kalasingan ko ay nag-hallucinate na ako. Nang muli akong mapatingin kay Ralph, ay normal naman kasi ang ekspresyon niya. Kaya naman pinagsawalang bahala ko na lamang ang lahat. Tuloy ang inuman at kwentuhan namin. Minsan ay nakikisali si Mrs. pero umaalis at babalik din naman. Habang patagal ng patagal ay paulit-ulit kong nahuhuli si paring Ralph na titig sa asawa ko. Habang nagsasalita ako ay nakatingin lang to sa aking misis na ngayon na may hinahain ang aming pulutan. Ang mga tinginang yun ay para bang may lihim. Pare, hindi ka na yata nakikinig sa akin eh. Naiinis kong sambit, ngunit hindi ko naman pinapahalata. Lumipat ang tingin ni Ralph sa akin tsaka tumawa ito ng mahina. Pasensya na pare,
Sobrang lasing na siguro ko kung kaya't nawawala na ako sa sarili. Hindi ko na tuloy maalala kung ano mga sinasabi mo. Sagot niya. Naku kung ganun, mabuti pang umuwi ka na muna sa inyo habang maaga pa para hindi ka rin malasing masyado. Mahirap na't delikadong mag-drive ng lasing. Siya nga pala Han, ihahatid ko lang si Rob sa kanila. Paalam ko kay Amelia kung kaya tumango ito at ngumiti sa akin. Mag-iingat kayo ha? Sa totoo lang Miss Kay, hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin. Simula kasi nung gabing yun, hindi nawawala sa aking isipan ang mga titig ni paring Ralph sa aking asawa. Si Ralph na kumpare ko, ang kababata at kaibigan ko. Ayokong pag-isipan siya ng masama, ngunit hindi ko talaga maiwasan. Sana nga lang ay mali ang kutob ko. Ilang araw ang nakalipas, simula noong ipagdiwang ko ang aking kaarawan. Naging madalas na patawag o ipatawag ako ni Ralph upang mag-overtime. Sabi niya'y marami kaming gagawing trabaho at deadline kung kaya't kailangan naming mag-overtime. Hindi naman ako nagduda ng mga panahong yun. Ngunit naiisip ko lang minsan. Lagi niyang sinasabi na maraming gagawin pero umaalis naman siya kaagad dahil may importanteng lakad daw to. At minsan naman ay sinasabi niyang may mga emergency siyang pinupuntahan. Kaya agad tong umaalis. Masipag at responsable ako sa trabaho. Kaya ginagawa ko talaga ang lahat dahil ayoko na rin namang mawalan ulit ng trabaho. Nagpapakitang gilas ako. Dagdag din naman sa sahod ang overtime ko kaya ayos lang. Siguro 3 beses o 4 na beses sa isang linggo kung mag-overtime ako. Sa ilang beses ding overtime na iyon, ay nawalan ako ng oras para sa aking misis. At mas napapansin ko rin ang biglaang pagbabago ng aking asawa. Nagiging mailap to at hindi rin ako masyadong kinakausap. Pinagsisilbihan naman niya ako, pero alam niyo yun, hindi na siya yung kagaya ng dating sweet at matanong kung kumusta ba ang naging araw ko. Minsan nga ay kinumpronta ko siya. Han, may problema ka ba? Mukha kang pagod palagi. May iba ka bang pinagkakaabalahan? Umpisa ko sa kanya habang kumakain kami ng hapunan. Natigilan si Mrs. dahil sa sinabi ko. Ngunit nginitian niya lamang ako at sumagot. Wala Han, siguro dahil wala lang tayong oras sa isa't isa nitong mga nakaraang araw, kaya't naisip mong may nagbago sa relasyon nating dalawa. Palagi kasing busy sa trabaho eh. Parang nagtatampong sabi nito. Hinawakan ko ang kamay niya at pinisilyon. Huwag kang mag-alala. Babawi naman ako sa iyo eh. Pasensya ka na't napapadalas talaga yung overtime ko. Marami lang talagang pinapagawa si Ralph eh. Tumango lamang si Amelia. At nang gabing yun, ay bumawi naman talaga ako sa kanya at may nangyari sa aming dalawa. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unting nagbago ang aking asawa. Nakakapagtaka na kapag umuwi ako ng bahay galing sa trabaho, ay sobrang mailap to. Hindi katulad ng dati, nasasalubungin ako kaagad sa pintuan pa lang. Minsan, dadatnan ko siyang tulog na para bang pagod na pagod sa maghapon. Para bang may tinatago ito na hindi ko naman maintindihan. Minsan kapag sinasabi ko kung anong problema, ay ang sinasagot niya lamang ay wala raw siya sa mood. Hindi ko alam kung bakit nasasabi niya yun. Minsan, dahil sa pagod din at frustration, ay nasabi ko o nakasabi ako sa kanya ng masakit na salita. Hindi ko man sinasadya, pero parang biglang uminit kasi ang ulo ko. Han, pagbigyan mo naman na ako please. Halos 2 linggo na rin ah. Pagod nga ako, ano ka ba Chris? Huwag mo naman akong kulitin. Bakit ka naman mapapagod? Ginagawa na nga kitang prinsesa sa bahay na to. Magluluto ka lang naman. At napakaliit lang ng bahay kaya't wala ka naman masyadong lilinisin. Sa tuwing linggo naman, ako ang naglalaba. Bakit napapagod ka pa rin? Hinanakit kong sabi sa kanya, ngunit minasama niya yon. Chris, hindi madali ang maging housewife ha, kung alam mo lang. Hindi naman ako pahiga-higa lang dito.
At isa pa, ikaw naman ang nagsabing hindi ako magtrabaho, di ba? At manatili lang dito sa bahay, kung kahit ano bang nirereklamo mo riyan. Iyon ang kauna-unahang away namin ng aking asawa. Hindi na ako pumatol sa kanya at agad na lamang itong sinuyo dahil sa takot na baka iwanan niya ako at maghanap pa to ng iba. Isa sa rason kung bakit hindi ko na pinagtrabaho si Amelia dahil ayaw kong may stress siya. Gusto ko talaga sa piling ko ay buhay prinsesa siya. Minsan nga ay tinutulungan ko pa siyang maglinis ng bahay o kung ano paman. Hindi ko rin siya inuobligang magtrabaho ng mabibigat dahil ako na ang gumagawa kahit napagod ako sa trabaho. Naging okay rin naman kami ni Amelia. Ngunit hindi na gagaya ng dati na sobrang sweet. Inintindi ko na lang din dahil baka nagtatampo pa siya. Isang araw, nasa gitna ako ng pag-overtime dahil pinilit ako ni Ralph kahit na sinabi kong masama ang aking pakiramdam. Hindi ko talaga kayang magtrabaho kaya nagpa siya akong umuwi ng bahay dahil masama na talaga ang pakiramdam ko. Sa pag-uwi ko ay napakunot ang aking noo nang makitang tahimik ang buong bahay. Akala ko pa noon ay baka maagang natulog si Mrs. Ngunit hindi ko alam kung bakit biglang kumabog ang aking dibdib nang makapasok na ako sa loob ng aming bahay. Amoy na amoy ang pamilyar na kulon ni paring Ralph sa trabaho. Alam na alam ko yun dahil palagi ko siyang nakakasama. Ngunit nagtataka naman ako. Wala namang kotseng nakaparada sa tapat at wala ring sapatos o tsinelas na naiwan sa labas ng bahay. Nakita kong may siwang ang pinto ng aming kwarto, kaya't napagpasyahan kong tingnan. Biglang kumabog ang aking dibdib ng mabilis at napaatras na lamang sa nakita. Para bang may matalim na tumutusok sa aking dibdib nang makita ang eksenang nasa harapan ko. Napabalik ako sa may sofa at napahilamos na lang sa mukha. Talagang para akong sinakal ng mga oras na yun. Sobrang sakit makita ang ginagawa ng misis ko at ng kumpare kong si Ralph. Rinig na rinig ko noon ang may hinang daing nila sa isa't isa na talaga namang muntika ng magpabaliw sa akin. Gusto kong umalis, pero para akong naging bato dahil sa nasaksihan. Akala ko nga magagawa ko ang mga eksenang halos patayin na nila ang mga asawa nila sa mga napapanood kong palabas. Pero nung ako na yung nasa sitwasyon, para akong naging bato. Nakaupo lang ako sa may sofa. Nakakuyom yung mga kamao. Nagtatagis ang mga bagang. Para akong dinidemonyo na sakta na ang dalawa, pero hindi ko magawa. Ilang taon kami nagsama ni Amelia. Halos inalay ko ang buhay ko sa kanya. Ginawa ko siyang reyna at prinsesa ng bahay na ito. Ngunit bakit nagawa niya sa akin to? Si Ralph na matagal ko ng kaibigan. Itinuring kong parang kapatid ko na. Ang lalaki pala ang dahilan ng pagiging mailap sa akin ng aking asawa. Ang taong sumagip sa akin sa kalugmukan ay siya rin palang sisira sa aking buhay. Hindi ko sukat akalain na mangyayari ito sa amin. At kailan pa nila ako inumpisahang pagtaksilan. Sobrang sakit, Miss Kay. Hindi ko kayang mailarawan sa inyo kung gaano kasakit ang maloko ng dalawang taong pinagkakatiwalaan sa buhay. Ang misis ko at ang kumpari ko na parehong walang kahit ano sa sarili sa mismong kama naming mag-asawa. Sinusulit ang bawal na sandali habang ang akala nila ay overtime na naman ako sa trabaho. Ngayon ko napagtanto kung bakit wala nang gana ang aking misis sa kama at kung bakit parang pagod na pagod ito pag dumadating ako. At ngayon ko lang din naisip kung bakit palagi akong pinipili ni Ralph na mag-overtime sa trabaho. Dahil pala dito. Mag-overtime din pala siya kasama ng misis ko. Busy pala silang dalawa na mag-overtime
sa sarili nilang trabaho. Gusto kong magwala ng mga oras na yun. Gusto kong sumigaw, magmura, manuntok. Ngunit wala naman akong lakas para gawin yun. Nanginginig ang aking katawan dahil sa halo-halong emosyong aking nararamdaman. Galit, sakit, lungkot at pagkamuhi sa dalawang taong pinagkatiwalaan ko ng lubos. Walang tigil ang pagbuhos ng luha ko. Paulit-ulit na tinatanong ko sa sarili ko kung bakit nila nagawa sa akin to. Hindi ko alam kung ilang minuto rin akong naroon hanggang sa nakita na lamang nila akong naroon sa may labas. Kumalma na ako noon. Natuyo na rin ang luha ko sa pisngi. Kitang-kita ko kung gaano nagulat ang aking asawa nang makita niya akong nakaupo sa may sofa ng aming bahay. Agad niya akong nilapitan. Ngunit umiwas naman si Ralph. Si Ralph ay gulat na gulat, subalit hindi rin makapagsalita. Chris? Honey, magpapaliwanag ako. Tumayo ako at isang malakas sa suntok ang ibinigay ko kay Ralph. Kita kong dumugo ang labi nito. Hindi ko hihingi ng paliwanag mo, Ralph. Umalis ka na mismo sa oras na to. Dahil baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Umalis ka na habang hindi pa nagdidilim ang paningin ko, Ralph. Agad ding umalis si Ralph at doon ko lang naisip na sa kanya pala ang motor na nakaparada malapit sa bakanting lote. Han, sorry, Pinutol ko ang sasabihin ni Amelia. Bakit? Ano pang kailangan mong ipaliwanag, Amelia? Bakit niyo ko niloko? Ano bang ginawa ko para gawin mo sa akin to? Naging masama ba ako, Amelia? Pinagkatiwalaan kita. Kayong dalawa. Binigay ko ang lahat ng gusto mo. Para lang maging masaya ka. Hindi pa ba yun sapat, ha, Amelia? Durog na durog ang puso ko. Hindi ko alam kung paano ko nasabi yun nang hindi nauutal at pumipihok. Parang gumuho ang buong mundo ko habang nakatitig sa nakaluhod kong asawa. Magpapaliwanag pa sana si Amelia, ngunit hindi ko na siya hinayaang magsalita. Rinig na rinig ko ang hikbi niya, ngunit tila ba naging manhid na ako ng mga oras na iyon. Ilang araw na rin kaming hindi nagkikibuan ni Amelia. Kahit na ganoon ang ginawa niya ay mag-asawa pa rin kami, kung kaya't hindi ko siya pinilit na lumayas sa bahay. Isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Paano ko nabubuuin ang sarili ko? Paano ko na nga ba maibabalik ang aking sarili matapos akong mapagtaksilan ng mga mahalagang tao sa buhay ko? Sa ngayon ay sobrang manhid ko na. Umalis na rin ako sa trabaho at naghanap na lamang ng iba. Hindi ko na rin pinansin pa si Ralph dahil wala na akong pakialam sa kanya. Samantalang si Amelia naman ay naroon pa sa bahay. Hindi kami nagpapansinan. Kahit kausapin niya ako ay di ko siya pinapansin. Ginawa ko siyang isang hangin na para bang hindi ko nakikita. Kung magluto man siya ng pagkain ay hindi ako kakain. Kapag matutulog ay sa sala ako naglalatag. Kung magkasalubong man kami ay para lang kaming hangin. Mapapanisan na lamang ng laway. Alam kong ramdam niya na wala ng silbi ang relasyon namin. Inaantay ko na lamang siyang kusang umalis sa bahay. Nawala na ang dating sweetness na binibigay ko sa kanya. Ang balak ko na lamang ay pag nakahanap na ako ng trabaho, ay aalis na rin ako sa inuupahan naming bahay ni Amelia. Wala na rin namang saysay kung magsasama kami sa iisang bubong. Sa ngayon, ay mananatili muna akong kasama siya dahil wala pa akong sapat na ipon para makaalis dito sa bahay. At kung sakali man na makahanap ako ng bagong trabaho, ay bahala na siyang magbayad sa apartment. Mabuti na nga lamang at wala pa kaming anak, kaya't walang problema. Walang batang masasaktan. Kung sakaling piliin niya si Ralph at ipagpatuloy ang kanilang relasyon ay wala na akong pakialam. Dahil simula nung araw na nahuli ko sila,
ay pinutol ko na ang kahit na anumang koneksyon na meron kami. Araw-araw kapag umuwi ako sa bahay ay sinasalubong ako ng halik ni Amelia na iniiwasan ko. Maraming beses niya akong sinubukang kausapin at humingi ng tawad. Pero sarado na ang puso't isip ko. Kung nagawa niya iyon, alam kong magagawa niya ulit. Mahirap magpatawad, lalo na kung lubusan kang nasaktan. Panahon na lamang ang makakapagsabi kung handa na akong magpatawad. Sa mga oras na to, Miss K, ay tuluyan na akong nakaalis sa inuupahan naming bahay ni Amelia. Nakahanap ako ng trabaho. Medyo malayo-layo na sa dating bahay namin ni Amelia. Nakatanggap pa rin naman ako ng text o nakakatanggap pa rin ako ng text, minsan pang ay tawag sa dati kong asawa. Ngunit hindi ko na to pinapansin. Mahirap pang magpatawad at lalong mahirap makisama kung sira na ang tiwala. Nabalitaan ko din na kumalat ang balita pati sa trabaho namin, kaya't alam kong walang mukhang maihaharap si Ralph sa ibang tao. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay at maraming salamat sa mga nakinig.